Spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, si Ginoong Winston Casio. Good morning po, sir. Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Cha. Opo, good morning and again, thank you for your time. Unahin ko lang po itong gusto hong malaman ng marami. Sino ho ba talaga so far ang may-ari nito pong Pogo Hub na anong 99 ito? Itong opo, Lucky South 99. Lucky South 99 diyan sa Pora, Pampanga. Opo, yung Lucky South 99, nakadepende lang po kami doon sa mga papel na nakasubmit nila dito sa SEC at saka sa PAGCOR, no? So, basically, what we are at liberty to disclose ay yung pangalan ng kanilang authorized representative nitong huling submission nila sa PAGCOR. Ang pangalan po niya ay Catherine Cassandra Lee Ong. No? Now, with regards to the property itself, yung lupa, no, that is under litigation, nakapangalan di umano doon sa Whirlwind Corporation na ang may-ari di umano, ito si Ginoong Roberto Cruz, no? Okay. So again, this is under litigation, so hindi namin pa ma-determine as of now until such time na matapos naming i-revise, basahin lahat yung mga dokumento. Manong Ten, medyo marami-rami. Okay. So, ito pong binanggit yung pangalan kanina, no? Yung Lee Ong po, no? Tama, no? Oo. Cassie Lee. Opo, Okay, si Cassie sige. Lee Ong. Opo. Ano ang inyong hawak na katibayan na siya ay may ugnayan talaga kay Mayor Alice Go? Si Cassie Lee, ang kanyang ugnayan kay Mayor Go, medyo matagal-tagal na, medyo malalim, no? Noong kampanya pa lang ni Bamban Mayor Go, magkasama na po sila. We have all documents and pictures that would detail yung association nitong dalawang ito. So medyo malalim-lalim ang kanilang ugnayang dalawa, no? May mga allegation pa nga na di umano, allegedly, ito daw si Cassie Lee Ong ay girlfriend nung isang kapatid ni Mayora na nagngangalang Wes Leong. So that allegation is floating in social media. So we're still validating that information. Okay. Sa ngayon po, ano ang established po na ugnayan nung inyong na pigilan na lumipad paalis po ng bansa sa Davao kamakailan lamang? Si Boss Jinga or si Shang Ji, dalawang pangalan ng Shang Ji yung binantayan namin diyan sa Lucky South 99. Yung una ay ang si Shang Ji na male, Singaporean national. Siya ang nakapangalan na presidente noong last na government information sheet nitong Lucky South 99. Tapos yung isang Shang Ji naman, ito si Boss Jinga na na-intercept ng Bureau of Immigration sa Davao noong 23, ay isa namang identified na manager, top level manager niya ang Lucky South 99. Kaya nung 21, nag-request kami 20, nag-request kami na sa DOJ na sana itong mga pangalan na ito, we gave them 14 names if I'm not mistaken, ay malabasan nitong Immigration Bulletin Lookout Order, no? At nalabasan naman. Kaya thank God, nung nag-attempt ito si Boss Jinga or si Shang Ji, yung babaeng Shang Ji, palabas papunta ng saan nga ba papunta? Papunta siya ng China. I forgot the name of the city. Napigilan po siya sa Davao. Opo. Ito hong abogadong lumantad para ho sa Lucky South 99, itong si Attorney Barte. Siya ho ba ang sa ngayon ho ba sino ang kanyang kinakatawan as far as you're concerned, no? Siya ho ba din ang abogado dito kay Jinga? Kabayan, unfortunately, hindi pa po siya papakita ng tinatawag na engagement letter, either sa Department of Justice IACAT or sa PAOK. So as far as we are concerned, wala pa po siyang legal personality as far as the case is concerned kasi he has not provided an engagement letter to either of the offices. Opo. Si Jinga ngayon nasaan?
She was flown together with her husband's also known aka Jake, nilipad na sila papuntang Manila kahapon. So Opo. Mm. nasa BIWF na sila sa Bureau of Immigration Warden Facility Mhm. diyan sa Bikutan. Opo, considering po na watch list lamang sila, is there any ano po ang legal basis nito para ma-hold siya sa kanya pong departure? Hindi ho watchlist yung kanila, Hmm, kundi lookout bulletin na po. aha. That would, iba po yun, no? Mm, Yung lookout bulletin basically provides the Immigration Bureau mm. a legal hold on Okay, her considering na person of interest siya okay. doon sa PORAC case natin, Mhm, no? mm. So until such time na ma-prove nila otherwise yung aligasyon na person of interest sila doon sa PORAC, mananatili po yung prevention sa kanila na makalabas ng Pilipinas. Okay. Ano ba rin po ang klaro, sir? Ito ho bang Lucky South 99, may PAGCOR permit ho ba ito? At meron ba itong business permit mula sa LGU? What is clear is this, noong October 2023, yung nag-iisang building na kung saan merong lisensya, yan si Lucky South 99, na nakansela na po. So, wala siyang permit as of October 2023. Kaya lang, kabayan, nagpa-reconsider sila. Sumulat ang kanilang abogado, hindi abogado, kundi yung kanilang presidente, yan si Cassandra Lee, Cassie Leong. So sumulat po siya doon sa PAGCOR at with finality nung May 22, 2024, dininay na po yung kanilang request na yon, yung kanilang reconsideration. So talagang as of October 2023, wala silang PAGCOR license. Now, with regards to LGU permit, mayor's permit, narinig naman po natin ang mga naging interview at saka doon sa investigation ng Pampanga Board na wala na rin ho silang permit as of January 2024 sapagkat hindi nga po sila na-issuehan ng Fire Safety Inspection Permit. Nasa negative list sila ng Bureau of Fire ng Pampanga. So, parehong dokumento, wala sila kabayan. Okay. So, sa ngayon po, itong kasong kinakaharap ni Mayor Alice Goo, mahaba-habang listahan dito. Ano po ang solid na katibayan dito dahil may mga, yung kampo nila nagsasabi nga na kapag ito'y malabnaw, baka po ito agad na madismiss. Well, pag sinabing malabnaw, walang ebidensya tayong naipresenta doon. Mm-mm. Ngayon naman ho, yung ating mga prosecutors na kabahagi ng aming task force, ilang buwan ho nilang pinag-aralan yung dokumentong hawak namin. No, up until such time na nabuo namin yung kahuli-hulihang piece of the puzzle, so to speak. Ang piece of the puzzle na kahuli-hulihan ay nung makuha namin yung authenticated copy netong PAGCOR application ng Hongsheng at saka yung PAGCOR application noong Sunyuan at saka yung dokumento ng land title ng Baofu Land Development na nagpasubali doon sa kanyang contention na ang kanyang partisipasyon lamang doon sa Baofu ay ang pagbibigay ng lupa. We will be able to show doon sa mga documentary evidence sa hawak namin na lahat po yan ay isang malaking kasinungalingan. No? Well, of course, it will be appreciated first by the panel of prosecutors. Pero confident kami, Manong Ted, na matibay ang documentary evidence namin, yung paper trail naming tinatawag. Okay, si Dennis Cunanan po, ano po so far ang established po na facts dito? Sa Ginoong Kunana naman po, ang established facts so far ay ang sumusunod. Una, siya po ay, meron kasi si Ginoong Kunanan, consultancy firm, na itinayo noong kasagsagan nitong Pogo phenomenon na ito. So remember ang peak nito Manong Ted 2019, no? Mm. In the last administration, si Ginoong Kunanan nagtayo ng consultancy firm ng tanging ang negosyo niya ay mag-provide ng consultancy services sa mga gustong magkaroon ng permit galing PAGCOR ng mga POGO.
So yung kanyang firm ang ginamit para maging authorized representative netong Hong Sheng, yung unang na-raid na pogo doon sa Bamban Tarlac. Ngayon, meron din siyang dokumento, meron din kami nakuha mga dokumento na siya din ang naging authorized representative nitong Lucky South 99 naman doon sa Pagcor. Kung kaya, meron kaming dalawang matibay na ebidensya na si Ginoong Dennis Cunanan ay naging tagapag-ugnay dito sa dalawang malalaking mga Pogo Hub na ito na na-raid na natin. Opo, but is there any criminal liability on that? Now, that is something to be determined by the panel of prosecutors, no? Pinag-debatehan namin 'yan sa aming team, sa aming task force, at ang naging desisyon nung karamihan doon sa task force ay maisama si Ginoong Cunanan doon sa asunto. Ngayon, I would imagine that Mr. Cunanan and his counsels will be submitting their counter affidavits anytime soon. Now, personally, I would leave that to the panel of prosecutors to determine kung sapat po ba yon para makasuhan siya o hindi. Okay, kung lumalabas po, no, at kung theoretically si Mr. Cunanan yung kanyang firm taga-ayos ng permit, right? Parang ganun po ang dating, no? Tama? Parang ganon, Okay, parang opo. ganon. So, dito po sa Pagcor, sinasabi nyo nung una meron silang permiso para sa Pogo. Yun ho bang mga nahuli ho natin na mga naandoon nagtatrabaho sa Pogo, Pilipino man at saka yung mga dayuhan, meron ba itong kaukulang labor permit, work permit? Dahil ang balita nga namin, itong mga tagalakad na ito, pakete ito eh. Lahat na ng mga dokumentong kailangan for them to be able to operate quote-unquote legally ay ito inaayos. Meron ba sila mga ganun pong dokumento? A good number of them, wala po. Nakita naman natin na ang deklarado lamang na empleyado ng Lucky South 99 ay lagpas 100 lamang. Pero ang kanilang mga total na empleyado would be more than 1,000. Combined foreign nationals at saka Filipino nationals. In fact, Kabayan Ted, DJ Cha, yung mga nakuha natin, mga nasa kote natin ng mga foreign nationals, ni ultimo passport wala sila. No? So, ngayon tinanong natin nung nag-welfare check kami nung gabi ng June 4, where are your passports? Most of them were saying na ang mga passport namin nawala na, matagal nang wala, and so on and so forth. Syempre kung 2-3 years ka na sa Pilipinas, wala kang passport, obviously illegal ka na. Opo. Doon po sa mga nahuli ninyo on site, no? Meron ba ano bang tawag doon? Sa mga Filipino ba, meron bang mga hinuli or ang classification ay rescued? Meron bang nagkwento ho talaga doon, nag-affidavit kung ano ang illegal na ginagawa doon sa compound? Yes, sir. Opo. Meron tayong 7 Filipinos, no, male and female, na noong third day of the operation, actually nakulong sila sa loob. Na kinandado yung mga buildings kasi nung nagtakasan yung mga boss, right? So kinandado yung building, nung narinig na nila na may mga tao sa labas, binuksan nila o sinira nila yung isang bintana, nakalabas sila. Then, na-intercept sila ng Special Action Force, dinala doon sa aming command post, and they said na, yun nga po, sila ay nirecruit bilang mga spammers at yung mga spamming content nila ay mga kahina-hinalang mga spamming content kasi yung mga typical na nakikita natin doon sa mga scamming activities. So, itong 7 ito ay kinuha natin bilang mga witnesses at sinecure natin po sila. Okay. And then sila po ba ay nakuhanan na ng kanilang mga salaysay na maaari makatulong sa inyo? Opo, nung una, syempre, kinailangan muna silang mapresenta sa DSWD for their welfare check. Matapos po yon ay nakausap na sila ng ating mga investigador, sa IDG, at saka eventually, in-endorse sila sa ating mga prosecutors, and they were eventually secured and allowed to go home. So, constant communication po kami para lang masigurado namin na okay pa rin po sila. Meron ho bang statement na nagsasabi na sila ay testigo sa actual na torture at ilang pang physical injuries cases sa loob?
Okay. Meron ho tayong dalawang foreign national na complainant po talaga Mm. dito sa torture, no? So kausap ko sila actually kagabi, Manong Ted, kasi Mm. nga we are evaluating the complaint affidavits because initially we're planning to file the cases today Mm. for kidnapping and serious physical injuries. Kaya lang we deferred na kung po pwede sa Thursday na lang namin isampa iyon Okay. sapagkat ngayong araw na ito ay meron kaming mas malaking at mas importanteng Mm. dapat ma-accomplish sa Department of Justice with regards naman dito sa Bamban na kaso. Okay, so ano po ang lalabas dito? Kung pag nagsampa kayo ng kaso po ng serious physical injuries, ano mga kasong kriminal na ito, sino ang magiging respondent dito o magiging John Doe ito? Ay hindi ho. Maraming salamat sa pagkakataon sapagkat yung actual na torture at saka kidnapper ay nasa kote natin doon Mm. sa Lucky South 99. No? Mhm. So, uh, we have two identified torturers, kidnappers Mhm. inside Mhm. the facility now. Meron pa kaming mga ilan na na-identify itong mga taong ito base doon sa mga the usual rogue gallery, Mm. Manong Ted. Mm. Unfortunately, wala sila sa aming facility. So, magpapa-execute kami ng mission order sa immigration para mahanap namin sila according to their last known address. Okay, sige. May tanong na si Chacha bago Y- kita balikan na. Sige. Yes po. Sir Winston, tungkol po dun sa mga Pilipino na binabanggit nyo kanina, yung 7 Pinoy na, na nakita rin dun sa compound at nakapagbigay na nga po ng mga affidavit. Paano daw po sila na-employ dito sa Pogo? Kapareho din po ba nung ibang mga nauna na na-raid na maliliit lang? Online din sila na-i-invite? Yes, yes, DJ Cha. Ganun talaga usually via social media, either Facebook or Telegram. Oo. Iba-iba po ang edad nitong mga Pilipino na hawak nyo ngayon. Opo, in fact magkakaibigan sila eh. Mm-mm. They're friends, no? Oo. Magkakarelasyon nga yung iba sa kanila. Karamihan po ba sa kanila, taga dyan din sa Pampanga or malapit na area? Yan ho ang nakakatuwa. Maniwala kayo dito sa mga nare-raid natin mga scam farms na ito. The Filipino nationals are actually not residents of the provinces. Taga Laguna at saka Cavite itong Mm-mm. nakuha natin sa Porac. Iba-ibang areas din po sila. Sir Dennis, ako last na lang, tinitignan po ba ng PAO-CC ngayon? Kasi ito yung pinakamalaki no, na Pogo Hub as of now, as of speaking, na na-raid nga dyan sa Porac, Pampanga. Tinitignan nyo na po ba ngayon kung merong mga, sabihin na natin, kasabwat itong Pogo na ito na malalaking pangalan sa gobyerno? Kaya ganyan katindi, yun pong nangyari. Kumbaga, ang laki masyado, parang wala silang takot eh. Precisely, DJ Chacha. By the way, Winston, si Dennis Cunanan yun. Ay, sorry po. Sir Winston, sorry. Oo. Okay. Ganito po yan. Gaya nga po ng sinabi ni SILG Abalos kahapon, ang pinangangambahan niya ay baka pumasok na yung pera ng Pogo sa politika. Now, we're also taking a look at that particular possibility or actuality na po. Kasi sabi nga kahapon doon sa press con namin nila Yusek Gilbert at saka ni Senator Win, imposible namang mapatayo ito ng ganyang kabilis nang walang taong tumulong sa kanila. Remember Manong Ted, DJ Chacha, itinayo nila ito 2019 initially. Then, nagpatuloy po ito hanggang sa kasagsagan ng pandemya. So silang dalawa, yung Porac at saka Bamban, natapos ang kanilang pagpapatayo during the pandemic. During the pandemic, bawal ang economic activities kung maalala ninyo. So kung pinagpatuloy silang may patayo, imposible namang nakalook the other way or bulag ba yung LGU na habang itinatayo yung ganong kalalawak na mga complex at saka mga compounds ay hindi nila nakikita yon. So it follows na walang building permit ito. Meron yung ilan. Meron yung ilan. But for Lucky South 99, not all the 46 buildings have their building permits, occupancy permits, and the like. Marami po dyan ay wala rin. So, yung nga, no? Dito hindi maaari makapaghugas ng kamay kaagad ng Porac LGU. Kaya nga po,
ang panawagan kahapon ni Senador Gatchalian at ang kanyang panawagan is immediately for the preventive suspension of the local chief executive and other important officials of PORAC, siguro yung BPLO, yung engineer, municipal engineer, and so on and so forth. Kasi the way you look at it, the way we look at it, meron ho silang at the very least administrative liability dito. Okay, sige. So sir, sa tama ba today kayo magsasampa ng demanda laban kay Mayor Alice? Hindi. O Thursday na? We would malalaman namin ngayon pagdala namin sa DOJ sa meeting namin ngayon. May mga dala kaming ilang mga dokumento kung sapat na yung aming mga dala para maisampa tomorrow yung kaso, no? Pero that will be for the determination of our task force today, Manong Ted. Opo. Kasi nga din po, di ba, ang sinasabi po ng iba, importante rito, yung pong, di ba, yung pong bigat ng ebidensya. Otherwise, baka po madismiss yung kaso, no, Sir Winston? Yes, yes. Saya lang ang effort pag ganon, no? Pwede nating madaliin, pero madidismiss. Might as well na ipulido natin yung kaso. Okay, sige po. So kami po itatawag para po sa kaukulang follow-up para masubaybayan ng taong bayan ang mga totoong pangyayari dito po sa isyong ito. Sa panghuli pong katanungan, nababanggit ni Chief Marbil ng PNP na kaya nga na-relieve itong hepe ng Region 3 PNP dahil daw sa hindi nga iniuulat yung mga murder cases. Meron ba talagang ganun pong pangyayari na may mga napapatay na mga dayuhan sa areang ito, sa Pampanga, sa Central Luzon na kasama sa POGO operations pero hindi nauulat? Okay. Na-relieve na po ba pala ang RD ng Region 3? Okay. Opo, oo. Si General Hidalgo. Tama po yun. Sapagkat from January to November 2023, kami ay nakakuha ng dokumento sa aming pag-iimbestiga ng mga POGO-related killings na there were 66 murdered, found cadaver of foreign-looking bodies in Central Luzon alone, no? So 66, medyo marami po 'yon, no? So nung kami nakipag-meeting kay Chief PNP, napag-usapan niyaan at nabigla si Chief PNP na ganoon nga po karami, ano. So may tinawagan siyang opisyal, ang sabi nga niya sa amin nabigla nga siya nung kinonfirma ng opisyal na ganoon nga karami yung foreign looking cadavers found in Region 3 in Porac municipality alone. The former chief of police of Porac, I forgot her name, around 9 or 12 in Porac municipality alone. In fact, the other day, I received a personal call from the municipal police of Doña Remedios Trinidad in Bulacan. They were able to find isang foreign-looking cadaver at upon determination doon sa mga embassies natin, hindi pa namin madetermina. Kasi pwedeng Chinese, pwedeng Singaporean, pwedeng Malaysian. So, I touch base with the embassies, nag-negative yung tao doon sa mga nawawala nilang mga national. So, meron talaga, Kabayan Ted, dyan sa Region 3, tapunan talaga ng mga POGO-related killings. So, how frequent was that? I mean, meaning kasi kung ikaw nga yung hepe at marami ito, definitely red flag na ito, mag-a-alarm ka na kaagad that something's going on, no? Something wrong is going on. It was for that reason that we had to call the attention of the Chief PNP. Kasi nakakatakot yun. Kahit hindi po natin sila kababayan, Manong Ted, tao ang pinag-uusapan natin. Hindi naman po langaw yun, ano? So, 66 po iyon. So, by the way, yung dokumento ay official document coming from the Police Regional Office of Region 3. No? Kaya lang, sabi nga ni Chief PNP nung nakausap namin na nabigla siya kasi sabi niya, walang aksyon. Hinayaang umabot sa ganong kadami at sasabihin lamang found dead body but no concrete actions were taken. Meron ho bang corresponding autopsy report itong mga to? Kung anong cause of death nito? Ito ba ay binarel? Ito ba ay torture victim? May ganun po ba? Hindi namin hawak yung autopsy reports ng lahat. Pero yung mangilan-ngilan
na nagsimula ang investigasyon kasi namin gawa ng si Yusek Gilbert. Alam niyo naman si Yusek ay retiradong pulis. So maraming tumatawag sa kanya na mga kasama niya previously in service. At pinupuntahan ni Yusek, pupuntahan namin, nakikita namin yung mga mga katawan. Sa mga nakita namin personally, ayun nga, may mga namatay through blunt force, iba through pointed objects, yung iba gunshot wounds. So, ang manner of death nila lahat ay violent deaths, kabayan. O sige, so ito ho ay parang ngayon ko lang ito napakinggan po, sir. At kami kinikilabutan sa balitang ito. So this will be another aspect of the investigation para ho matuntun natin kung sino-sino ba ito, saan ba nanggaling itong mga ito na nakita hong patay at kung sino responsable. Yeah, medyo marami-rami ito, Manong Ted, no? 66 reported pa lamang po 'yan, ano. Anong panahon to, sir? Itong 66? Yung statistics dokumento ay nagsasabi na January to November 2023. Okay. Sige po. So, salamat po na marami, sir, ha? At kami po'y tatawag ulit and we appreciate ito pong inyong report sa bayan na ito. Maraming salamat, Manong Ted, kabayan. Maraming salamat, DJ Chacha. Opo, thank you. Thank you so much. Si Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.